Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay dadako na po tayo sa Surah Quraysh. Napaka-espesyal na surah na ipinangalan sa tribo ng Quraysh, which is ito pang tribo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakamataas na angkan ay angkan ng Quraysh. Which is ito po ay sila ay nasa Makkah nakatira noon. Sa surah na ito, tunay na sila ay pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala napakataas na antas. Ang marangal na tribo na kung saan ito yung isa tribo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay nabibilang dito sa Quraysh. At namangha, tunay nakakamangha ang mga Quraysh na ito dahil ang pinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, una binanggit sila sa surah na ito sa Quran at wala silang kinatatakutan. Maganda ang kanilang pagninegosyo, wala silang pinapangambahan na pwede silang agawan ng negosyo. Pwede silang i-hijack, pwede silang hold upin, pero wala silang kinatatakutan dahil pinadali sa kanila ng Allah ang kabuhayan nila. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. sa ngalan ng Allah ang pinakamahabagin at ang pinakamaawain. Li'ilafi Qurayshin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Tunay na nakakamangha ang mga tribo ng Quraysh sa kanilang pagkakaisa. Pinagkalooban sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng panatag na kabuhayan, banayad na pamumuhay. Wala silang pinapangambahan, wala silang kinatatakutan, madali silang kumita. At sila ay nagkakaisa, ang mga tribo na ito. At ito ang pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tribo na ito. Napaka-espesyal nila. Kaya sabi ng Allah, nakakamangha ang tribo ng Quraysh dahil sa kanilang pagkakaisa. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Sa kanilang pagkakaisa na ito ay nakakapaglakbay sila sa panahon ng taglamig papuntang Yemen at sa panahon ng tag-init sa Sham, sa Gulf country. Nakakapaglakbay sila dito na wala silang pinapangambahan, wala silang kinatatakutan sa kanilang pamumuhay. Hindi sila takot na ma-hijack, hindi sila takot na ma-hold up, hindi sila takot na ma-kidnap, na pinangalagaan sila ng Allah. Binigyan sila ng Allah ng kumpletong proteksyon sa kanilang paglalakbay. Samantala, itong mga Quraysh na to, hindi naman sila sumasamba sa Allah. Sumasamba sila maliban sa Allah, pero nagbigay sa kanilang Allah at nangako sa kanila ng proteksyon sa kanilang paglalakbay, sa kanilang negosyo, na maganda ang bunga at magiging banayad ang kanilang hanapbuhay. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang utang na loob ninyo mga Quraysh, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. bilang utang na loob sa inyo mga Quraysh, sumamba kayo sa Panginoon ng Kaaba na ito. Marunong kayo magpasalamat. Kaya sabi ng Allah sa Quran, wala in syakartum la azidannakum. At kung kayo ay marunong magpasalamat, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay lalo ko pagdadagdagan sa inyo ang aking biyaya. Kaya bilang pagpapasalamat yung mga Quraysh na dahil pinagkalooban ko kayo, sabi ng Allah, na banayad na pamumuhay, walang kinatatakutan at walang pinapangambahan na kung ano man ang posibleng mangyari sa inyo sa daanan, maganda ang kita ninyo saan man kayo pumunta. Nakakapagbiyahe kayo, nakakapag-business kayo sa panahon ng taglamig at panahon ng tag-init. Bilang kapalit dito, bilang utang na loob ninyo. Kaya nga ang tao, walang utang na loob eh. Innal insana lakanud, katotohanan ng tao, walang utang na loob. Katulad ng mga Quraysh. Kaya sabi ng Allah sa kanila, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Kaya sumamba kayo, o kayo mga Quraysh, bilang utang na loob ninyo sa Allah at bilang pasasalamat ninyo sa Allah. Sambahin lamang ninyo ang Panginoon na ito ng Kaaba. Na siya nag-iisang Panginoon at wala siyang katambal. Ialin niyo ang pagsamba lamang sa Kanya bilang pasasalamat sa Kanya. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Na siyang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay sa kanilang mga Quraysh ng pagkain sa panahon na sila nagugutom. Biruin niyo mga kapatid, ang Kaaba hindi tinutubuan ng mga puno. Walang tubig, walang batis, walang lawa. Pero pinagkalooban sila ng Allah ng pagkain na nabubuhay sila kahit walang tubig, walang sapa, walang balon. Hindi tinutubuan ng mga halaman, pero ang kanilang hanapbuhay ay negosyo. Sa panahon ng taggutom, binibiyayaan sila ng Allah. Kaya bilang pasasalamat nila, bilang utang na loob nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay sumamba lamang sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay sa kanila ng pagkain nung sila ay taggutom, alladhi at'amahum min ju'. Na silang pinakain sila ng Allah subhanahu wa ta'ala nung sila ay nagutom,
wa amanahum min khawf, at pinagkalooban sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapanatagan. Banayad na pamumuhay, walang kinatatakutan sa kanilang sarili at sa kanilang paglalakbay at sa kanilang pinupuntahan. Ito'y pinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tribo ng Quraysh. Kaya nakakamangha ang mga Quraysh na ito. Pero sa kabila nito, sila ay nagtambal pa rin sa Allah. Kaya ang utos sa kanila ay sumamba lamang sila sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala na Panginoon ng Kaaba sa kaisahan niya. Pero ang mga Quraysh ay walang utang na loob. Kaya dito, mapapasa kanila ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit na sila ay pinagkaluban, ito ay ang habag lamang ng Allah sa mundo. Pero ang habag ng Allah sa kabilang buhay ay hindi na po nila makakamit. Maliban na lamang sa kanilang mga ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, dahil sa kabilang buhay ay pagkakaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso at ang kanyang pagpapatawad. Ibig sabihin mga kapatid, pwedeng pagkalooban ka ng Allah dito sa mundo na magandang pamumuhay. Pwedeng pagkalooban ka ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo na ng kapanatagan sa pamumuhay at wala kang kinatatakutan. Pero wag natin kainggitan ng mga taong ito. Huwag mong sabihin na, mashallah, si ganito, mabuti pa siya, magandang buhay niya, maraming asawa niya, maraming pera, maganda yung sasakyan. Huwag mong kainggitan. Huwag mong kainggitan. Dahil yan ay istidraj. Yan ay pagsubok sa kanya. Kung titingnan siya ng Allah, kung siya may magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala o hindi magpapasalamat, dahil kung hindi siya magpapasalamat, yan ang magdadala sa kanya sa impyerno at maaari magpanatili sa kanya sa impyerno habang buhay at magpatagal sa kanya sa impyerno kung siya naman ay Muslim. So naway ilayo tayo naman ng Allah sa mga tao na walang utang na loob at huwag natin kalimutan na sa tuwing tayo nagpapasalamat sa Allah at dinadagdagan natin ang pagpapasalamat natin sa Kanya at ang ating pagsamba ay mas lalong dadagdagan pa ng Allah ang biyaya niya sa atin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.